si sir, ito, ha, tawagin mo. O, ito, ari ka pa di. Ilunggo man to. Sir, Dula ang pangalan ko, sir. Pwede po talinti ilbis makan na gid, islas ka pa gid. Tawagin mo si, si Ganadin. Tapos, naawa ko ni Sir Ganadin. Grabe, pawis si Sir Ganadin. Kaya nag-squat ras doon sa loob. Putin mo doon. Kailangan makasama yan. Di na, sama ko. Training ako doon. Grabe, magulo yung nadaanan ko sa yung buhay ko. Dati hindi ka pa. Iba doon na nadaanan namin. Yung gira-gira doon dati. Pero okay lang sa'yo, material. Mamatay na time na yun. Ay, wala. Hindi man ako nag-isip na na mamatay ako, matabaan ako. Wala, hindi ako nag-isip na gano'n. Basta sa akin lang, kung saan tayo makarating, sige, bira. Doon lang ako. Kung saan banda, sige. Pero sa pag-apply, hindi ka special treatment din. Wala, exam, dumaan talaga ako sa tama na proseso. Yung mga lahat-lahat na kung ano ba yung mga pinagpa-exam nila doon. Mga IQ, mga neuro, mga lahat, basta lahat na ng exam. Ikaw lang yung nag-apply doon ng dami ng karanasan. Dinaanan ko na doon. Kaya nung pagka-private ko na, yung mga hindi pa nakakilala sa akin, nung pagdating ko sa first company, yun yung tingin nila sa akin, akala nila siguro ordinaryo na private ba. Kaya sagot ko pag tayo ng maliin, tingin sila sa akin, puta, bakit ganito to? Yung gano'n sila sa akin. Doon na nila ako nabisto na nung nag-link up kami sa 6 company. Nung pagka-link up na sa 6 company, sigawan ngayon yung mga 6 company nga, oh, Brady, tayo na, dito ka na, sundalo ka na pala, halika. Nagulat sila yung mga tropa na, ano pala to? Yun na, kwento. Ay, ito pala yung kasi nung nag back-to-back na bis company, yung 6 company noon, nung nag-striker pa ako. Yung nakalagay kasi na yung pangalan ko sa pantirgasit noon eh. So, alam nila yung Randy, pero hindi nila kilala yung mukha. Kaya nung na sa first company na, doon na nila ako nakilala na ito pala yung striker ng 6 company pala na Oo, ayun pala yun. Kaya yun na ginagawa nila akong lead scout doon. Tuwing mag-operate kami. So, yun yung kwento doon. Sa tema. Kuwan tayo? Isip. Yeah. So sa mga kabataan natin ngayon na mga nag-iisip na magpasok ng sundalo. So, o sa mga estudyante pa, sa mga ulitan din, yung mga kabataan ngayon na mga nag-aaral, nag-aaral pa ngayon, at nag-iisip na magpasok ng sundalo. So, dapat pag-isipan nyo ng mabuti. So sa paaralan pa lang, para mapil nyo na talaga yung buhay ng sundalo o ano talaga ang training ng sundalo. So sa paaralan pa lang, meron naman mga programa doon sa paaralan ngayon, meron programa yung gobyerno natin na yung binalik kasi yung ROTC. So maganda talaga na sasali kayo doon sa ROTC. Kasi yung ROTC na yun yung basic training ng kung paano ang ng training ng sundalo. At saka ma-doctrine kayo doon kung ano talaga dapat gawin o ano naman dapat hindi gawin, no? At mapag-isipan niyo na talaga at saka makikita niyo kung ano talaga ang buhay ng sundalo, no? Kasi doon pa lang na kayo ng basic doon eh. Maano na kayo sa training doon. Kasi kung ayun yung sumali ng ROTC, tapos ngayon, mamaya, malihis kayo ng ibang landas, mapunta kayo doon sa ibang hindi ka nais-nais na organisasyon, mapasok kayo doon. Ang akala ng mga magulang nyo, nag-aaral kayo, yung pala nagkikipagdigma na kayo doon sa bundok. Ngayon, nagulat na lang yung magulang nyo na inuwi kayo, bangkay lang kayo. So, ang akala nyo, nag-aaral pa kayo. Diba? So, yun yung pag-iisipan nyo ng mabuti. Kasi yung ROTC, hindi masama yun. At saka yung pagsusundalo, mas maganda yung magserbisyo tayo sa bayan. At saka makakaroon tayo ng
trabaho na panghabang buhay. Maliban lang kung gumawa ka ng hindi maganda, nagsundalo ka na, ginamit mo lang yung uniforme ng sundalo, tapos iba pala yung aktibidades mo. So, hindi ka talaga magtagal sa serbisyo, no? Madi-discharge ka talaga. Makukulong ka pa din kasi gumawa ka man ng hindi maganda. So, dapat, pag nagsundalo na, serbisyo na tayo sa bayan, gawin natin, gampanan natin yung tungkulin na bilang sundalo. Magserbisyo sa bayan, ayusin yung kung ano-ano man yung mga mali or hindi maganda, yun yung ano natin. Yun yung tapos magkaroon tayo ng mga respeto sa isa't isa. Irespeto natin yung mga nasa gobyerno, irespeto din naman natin yung mga nasa yung mga sibilyan na mga tao. Hindi kay purki sundalo ka na abusado ka rin, ay hindi rin maganda yun. So, ilibil lang natin, ilibil. Kaya, yun lang ang masasabi ko sa inyo, yung kabataan ngayon na palagi ng palaki. Huwag kayong matakot na magsundalo. Ang sundalo, ito yung trabaho na panghabang buhay. Yun yung kaysa mag-standby kayo dyan, wala kayong mapala dyan. So, yun lang yung may payo ko sa inyo, mga kabataan.